Congratulations natin. Alright, syempre! Nararamdaman niyo na ba malapit nang bumagsak ang administrasyon? Yes! At marami nang malapit nang maging presidente si Sarah! Yes! Alright. Dahil yan sa UPI. Tama ka, boss? Right, panitan tayo. Pero sa totoo lang mga boss, malaki ang kapay ng UPI sa lahat ng mga bagay na ito. Alam mo bakit? Totoo po ang sinabi ng chairman ng UPI na sila po ang nagbubuklod-buklod ng mga taong may initiative sa Philippines na gawin ang tama. Tama ba yan? Yes! Oo. At ang purpose ng okasyon natin ngayong araw na ito ay isama yung mga bagong organisasyon na may mga initiative. Sa totoo lang po. Kaya tayo nagkakasama-sama ngayon. Hindi naman tayo nag-uusap-usap na may plano tayong pabagsakin si BBM. No. Pati Yes. nagay si Sara, hindi ba? Hindi. Pero nagkakaisa tayo para sa tama. Yes. Nagkakaisa tayo laban sa korupsyon. Yes. At nagkakaisa tayo para sa ikauunlad ng Pilipinas. Sama? Tama. Yeah, buddy. At totoo po yan. At nagkatsampahan lang tayo nagkakasama. Dahil sa totoo lang po, nung umpisa, at hanggang ngayon, independent pa rin po ako. Wala po akong kasama. Until mamaya, dahil magiging member na ako ng PDP. Yes. Correct? Pero po, sa totoo lang po, totoo yan. Dahil nung first time po na nagmi-meeting, yung mga taong gustong gumawa ng pagbabago sa Pilipinas at yung mga inaapi ng gobyerno na ito, parati kong nakikita ang upin at parating sila ang namumuno at parating present yung mga yan. At sila po ang force na nandiyan kakaisa, ginagawa nilang isa, united ang lahat ng initiative namin. Imagine nyo po kung nag-iisa kami parati. Eh di nakulong-kulong na kami nila, nila Kiko, inaresto, kinulong. Ako, inaresto, kinulong. Eh si Bossing, inaresto, kinulong. Pero dahil nagsasama-sama kami ngayon, hindi pa kami humihimas ng rehas, alright? Baka mas mauuna pa si Romualdez! At saka si Zaldico! At malay nyo, pati si BBM. Alright? Totoo po yan. Pinag-iisa-isa nila lahat ng initiative. Napakaganda po na magkakaisa ang lahat ng inisyatibo para sa tama. Totoo po yan, non-violence. Yung isang principle, non-violence. Pero pwede people power, hindi ba? Yes! Pwede, alright? Hindi ibig sabihin kontra kami sa administrasyon, pero para kami sa tama and anti-corruption. Kapag ang gobyerno natin ay hindi na tinutupad ang mandato ng taong bayan, baka pwede ng people power. Short of violence. Pwede. Pwede pa rin. Alright? Pangalawa, non-partisan. Nagkakataon, na-align tayo kay VP Sara ngayon. Partisan ba o hindi? Eh, pero siya yung natural na susunod eh. Kung matanggal si BBM, mag-people power tayo, sino presidente? Oh! Di ba? And that brings us to the third principle, rule of law. Rule ng Constitution yun eh. Kapag natanggal yung presidente, susunod yung vice president. Yeah, buddy. At yung pang-apat, ano yung pang-apat? Ano? Rule of law, yung isa. Well, constitutional. Respect the Constitution. Tama yun. Yeah, non-violence. Respect the Constitution dahil susunod si VP Sara Duterte. Pero ang overarching po na ito, na purpose ng UPI, kaya po ako sumali sa kanila, ay para sa tama, laban sa korupsyon, at para sa gobyerno na naninilbihan sa taong bayan. At para sa purpose na yan, dapat tayong magkaisa. Kung sinusuportahan man natin na lumabas si BBM at pumasok si VP Sara, resulta na lamang yun. Alright? Maraming salamat po sa inyo. Me to your heart's content. Attorney, ano pong masasabi ninyo doon sa mga sinabi ni Martin Romualdez? Wow, si Martin Romualdez, lahat ay inamin niya na, pero linaglag niya lahat ng kanyang mga kasama. Kulang na lang pangalanan niya si BBM, pero pinangalanan siya as bilang the Mr. Executive. At pinangalanan niya rin si Zaldico at si Cheese Escudero. Abangan natin, may lalabas din atang salita si Cheese Escudero ngayon. Napaka-exciting dahil lahat sila ay i-corroborate nila isa't isa ang kanilang malaking modus operandi. Panalo na tayo, Attorney, bakit kaya di pinayagan ni Boying na lumabas si Romualdez? Ay! Mr. Romualdez, be healthy, my boy, kasi it looks like hindi mo makukuha yung pass to visit your foreign doctors. Pero bring some lubrication kasi baka matuluyan ka sa kulungan. At remember, don't drop the soap. Attorney, ano masasabi mo sa Solicitor General?
sa hearing po. Ay, medyo parang maayos yung kanyang interview kahapon na hindi pagpayag. Ay, Solicitor General! Solicitor General, alright, hindi ko pa napanood. Mamaya papanoorin ko. Ano ba sinabi niya kanina? Hindi niya, parang denial yung tactic. Hindi nila tinuturo kung sino talaga yung dahilan kung bakit gano'n yung ginagawa nila. Alright, let's see. Attorney, tungkol naman po sa impeachment ni Inday Sara, ano po masasabi ninyo? Alright, kasi lumalabas, ang pinakamaliwanag dito ay gusto nilang maging presidente si Martin Romualdez noon. Kaya nila inumpisahan yung VP impeachment kay Sara Duterte. Pero ngayon, hindi na sikat si Romualdez. On the defensive na siya. Mas matutuloy pang maging incarcerated siya kaysa maging presidente ng Pilipinas. Since futile na yung objective ninyo na maging presidente ang pinsan ni BBM, huwag nyo nang ituloy yung impeachment. Alright? Maaari pa kayo lumala ang gulo ni Romualdez at saka ni tawag nito, Remulla. Gusto ko silang magsabunutan. Okay, that's it. Alright, have fun folks. Keep lubricated, alright? Salamat, attorney. Thank you po.